We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaki sa Batangas City na biktima umano ng online scam. Laman ng kanyang e-wallet nakuha ng sospek matapos niyang ibigay ang kanyang OTP. Kargador patay sa pananaksak ng dalawang katrabaho sa Ibaan, Batangas. Siyempre nakakaya mo dahil wala naman silang abiso na mawawalan ng tubig. Umano'y marumi at mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Problema pa rin ng ilang residente sa Lipas City. Pilipinas, mananatiling top rice importer hanggang sa 2025 base sa USDA report. Ang ilang grupo ng magsasaka umaalma. At kwelang videos ng real-life Barbie sa Batangas City, kinagigiliwan sa social media. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nabiktima umano ng task scam ang isang lalaki sa Batangas City. Ang laman ng kanyang e-wallet nakuha ng sospek matapos niyang ibigay ang kanyang OTP. Nakatutok si Paul Hernandez. Naengganyo raw sa pa-cash giveaway ng isang vlogger ang 30 anyos na merchandiser na si George, hindi niya tunay na pangalan habang nagbabrowse siya sa social media. Ang isa raw kasing comment ng cellphone number niya, kapalit ay tsansang manalo ng 7,000 piso. Wala pa raw ilang segundo, may tumawag na sa kanya. Nagpakilala po siya na ano ng content vlogger, isa daw po siyang tauhan. Opo. Padadalhan daw po ako ng 5,000. Then yung pangalawa naman po, 2,000 doon sa isa po siyang payment online. Sa kagustuhang makuha ang papremyo, sinunod daw niyang ibigay sa kausap sa telepono ang OTP ng kanyang digital wallet. 1,500 daw po. Yung ko sa kanya. I-send ko daw po sa kanya. Para daw po makuha ko yung 7,000. Hindi ko po nagawa dahil din po na wala naman po akong ganong halagang cash. May ilang bagay pa raw na ipinag-uutos sa kanya, gaya ng pagbibigay pa ng personal details. Pero hindi na raw niya sinunod. Nang maibaba ang telepono, doon na niya nakitang unti-unting nababawasan ang laman ng kanyang digital wallet. Halos 1,000 raw ang nakuha sa kanya na panggasto sa sarili at allowance niya sana. Huwag po tayong basta magpadala o maengganyo sa mga online ganyan na scam. Lumayo po tayo sa mga ganyan at saka po huwag na po natin pansinin mga scam na kagaya niyan. Hindi pa raw ito napapareport ni George sa pulisya. Hindi na rin makontak ang tumawag sa kanya. Si George, biktima raw ng task scam. Kaya bili ng mga otoridad isumbong sa kanila ang ganitong uri ng panloloko online. Kasi mas magandang may datos din kami at the same time, may endorse din po namin sila, mabibigyan namin sila ng magandang payo kung ano pong gagawin. And at the same time, i-endorse natin doon sa agency. Kung too good to be true na raw ang mga pakulo, doon na magduda dahil maaring hindi ito totoo at scam lang ito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Problema pa rin ng ilang residente sa Lipas City ang umano'y marumi at mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, kung hindi marumi, wala namang supply ng tubig. Yan ang araw-araw na raw perwiso sa ilang mga residente sa ilang barangay sa Lipas City. 2 hanggang 3 beses sa isang araw daw kung palitan ang telang puti na nagsisilbing filter sa gripo ni Aling Susan sa kanilang bahay sa Barangay San Carlos, Lipas City. Sinasala kasi nila ang kulay itim na tila buhanging lumalabas mula sa gripo. Bukod sa abala sa gawaing bahay, pangamba na rin daw nila ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Nayayamot. Ngayon pagising mo sa umaga, mag-iinit ang tubig, magluluto. Pagising mo walang tubig. Siyempre nakakayamot dahil
wala naman silang abiso na mawawalan ng tubig. Madumi nga, mabuhangin. Minsan, malinaw naman siya. Pero nadaan yung parang kalawang, ay di kaya sinasala para wag na mapunta lang kagaya ng pagluluto, para wag na mapasama yung buhangin. Paliwanag ng Metro Lipa Water District sa reklamo ng kanilang mga konsumidores, hindi raw talaga maiwasan na minsan na madadala ang mga buhangin mula sa mga linya ng tubig. Ang ating pong source ay groundwater. So minsan po sa operation na lalo po ngayon na medyo mahina ang tubig, na dadala po siya sa ating po mga pipelines. Meron po kaming tinatawag na mga flashing points na ito po yung aming binubuksan ng by schedule para po maalis po ito sa mga linya. Ang residenteng si Aling Vilma, dinodoble na ang telang nakabalot sa gripo nila para matiyak na nasasala ang mga duming sumasama sa tubig. Bumili na rin sila ng sariling tangke upang makapag-ipon ng tubig dahil bukod sa umunoy mabuhanging tubig, problema rin nila ang minsay kawalan ng supply. Ayun pong tangke, para nga po kami kung sakali at humina yung daloy ng tubig, meron kaming stock para hindi kami kulangin sa panglinis, panlaba. Mas maganda po sana kung maiisa-ayos para sa kabutihan ng lahat. Pagrarasyon ng tubig sa pamamagitan ng water injection ang isa sa mga agarang solusyon ginawa ng pamunuan ng Metro Lipa Water District para matugunan ang hinaing ng mga residente hinggil sa kawalan ng supply. Tiniyak naman nilang magtutuloy-tuloy ito sa mahigit 70 mga barangay sa lungsod. Either delivery or may mga valve kaming sinasara para ho kasi yung mga mababang lugar pinawawala muna, pinapaakyat, tapos may oras na ibibigay sa kanila para makapag-ipon. Sa huling tala ng Metro Lipa Water District, nasa mahigit 20 barangay na apektado ng kawalan ng supply ng tubig ang kanilang narasunan at magtutuloy-tuloy pa ang pagrarason sa iba pang mga barangay. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mananatiling top rice importer ang Pilipinas hanggang sa 2025 base sa USDA report. Ang ilang grupo tuloy ng magsasaka sa Batangas umaalma sa inilabas na ulat. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. 4.1 million metric tons. Ganito karami ang inaasahang umano'y aangkating bigas ng Pilipinas sa mga susunod na taon batay sa monthly Global Grains Report ng US Department of Agriculture o USDA. Ayon rin sa ulat, magpapatuloy ang malakas na konsumo ng bigas ng bansa. Mananatili nga raw itong top rice importer sa mundo. Hindi ito tanggap ng Southern Luzon Farmers and Traders o SOLUFAT at wala raw basihan ng ulat. Malaking insulto yan sa amin, sir. Sa hanin namin, kulang pa yung aming ginagawa. Ibig sabihin hindi sapat yung ginagawa ng farmers at tayo nagkukulang sa produksyon. Pero ginagawa naman ng farmers natin yung kanilang kakayahan. Masakit raw ito sa parte ng magsasakang Pilipino na bagamat nakararanas ng krisis sa mga sakahan ng palay dahil sa El Nino, hindi raw tamang gawa ng forecast ng ganito ang bansa. Ituloy-tuloy lang ho ng government natin yung mga intervention, yung ayuda sa mga farmers para at least man lang mabawasan yung cost of production nila. Ayaw ring paniwalaan ang magsasakang si Emiliana ang balitang ito. Nakakaani naman daw kasi sa kanyang sakahan. Sapat para masuplayan ng bigas ang ilang pamilihan sa Batangas City at iba pang karatig bayan. Hindi na raw kailangan pang umimport ng umimport. Parang kung sa ang paghihirap namin sa pagsasaka mababaliwala kasi kahit na ako'y babae, ako'y nagpapakahirap din sa pagsasaka kasi yun ay tinutustos ko rin sa aking mga anak. Wala pang tugon sa text at tawag ang Agriculture Department nang hingan sila ng pahayag tungkol sa ulat na ito ng USDA. Si Senator Amy Marcos nga nabanggit na rin kamakailan na dapat maghinay-hinay ang bansa sa pag-aangkat ng produktong agrikultural kabilang na ang bigas. Dapat daw na magkasundo ang pamahalaan at magsasaka sa presyuhan ng mga agri-products. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw, May 14. Nasa yellow alert ang Luzon mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon at mamayang 8:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng force outage ng ilang power plants sa bansa. Dahilan para numipis ang supply ng kuryente lalo na sa peak hours. Narito naman ang ilang tipid tips sa pagkonsumo sa kuryente. Iwasan ang bukas-sarang refrigerator dahil nakakadagdag ito sa konsumo sa kuryente. Huwag kalimutang patayin ang mga ilaw kapag hindi ginagamit.
Tanggalin ang mga nakasaksak na appliances kapag hindi ito ginagamit. Gumamit ng inverter appliances at tiyakin na regular na nililinis ang air filter ng aircon. Alae! 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 Walang kuryente po. Human can live po pagka po may water instead po ng kuryente. Wow! Kailangan talaga ng tao ang tubig kasi mahirap yung pag natuyuan ka ng wala kang maiinom. Kasi po ang tubig po ay pang araw-araw pong gamit po sa pamilya, sa bahay. Nice. Walang kuryente po. Bakit po? Parang mas need po yung tubig. Mahirap po pag di nakakaligo. Walang kuryente po. Bakit po? Kasi po tubig is super essential po sa ating everyday lives. Kasi po napakahirap po talaga ng walang tubig. Hindi po kayang hindi maliligo at napakainit po. Pag nainitan ka, so para maliligo ka. Pero pag walang kuryente, okay lang po yun kung basta may tubig. Ang kuryente, natitiis ang tubig, hindi. Lahat dapat ay meron. Dahil pag wala ilaw, wala tubig, walang gana ang palengke. Walang kita. Nice. Lahat. Okay. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang 28 anyos na kargador sa pananaksak ng 2 katrabaho sa Ibaan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Mabilis na binawian ng buhay ang 28 anyos na kargador ng pagsasaksakin siya sa tagilirang bahagi ng katawan ng 2 niyang katrabaho. Ang krimen nangyari madaling araw nitong linggo sa barracks kung saan tumutuloy ang biktima at mga sospek sa barangay Poblasyon, Ibaan, Batangas. Ayon sa pulisya, nagiinuman pa raw noon ang mga sospek at biktima. Prior po sa insidente, meron na pong pagtatalo yung biktima at saka po yung with regard sa trabaho po. Yung ating suspect at saka po yung ating victim. Dala na rin po ng impluwensya ng alak, kaya po na gawa po yung kanyang. Natutulog daw noon ang biktima nang saksakin siya ng isa sa kasama gamit ang hindi pa matukoy na patalim. Sa kanila dinala ang katawan nito sa sapa. Naaresto rin ang 2 sospek sa isinagawang hot pursuit operation. Yung isa po ay nagsabi po na talagang nagawa po nila. Yung isa naman po ay dinay-deny pero dahil nga po sila magkasama na found out po namin na naging accomplice po yung isa. Hinihingan pa ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga naarestong sospek pati ang pamilya ng biktima. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Halos 2 buwan na umanong iniinda ng ilang nagtitinda ng karne at isda ang matumal na bentahan sa Lipa City Public Market. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Lapu-lapu, tanige at hipon ang ilan sa mga panindang isda ni Aling Marites sa kanyang pwesto sa Lipa City Public Market. Medyo may kamahalan kung tutuusin ang kanyang mga panindang isda kumpara sa tig 80 to 120 pesos na per kilo ng tilapia at tulingan. Ayon sa ilang nagtitinda, halos 2 buwan na nilang iniinda ang matumal na bentahan sa palengke. Magkagayunman, kasama na raw sa bentahan bilang tindera ang minsay paghina ng kita. Mahirap sa mahirap kasi mo wala naman nadaan, wala naman tao. Tsaga-tsaga lang, mga suki-suki lang. Nalulugi, oo. Sadya naman kasama naman sa buhay yung paglulugi. Kasama rin naman pag kami okasyon, yun, maganda. Ikot lang, ikot. Ikot lang. Sa ngayon kasi nananatiling walang paggalaw sa presyo ng mga isda na naglalaro sa 80 to 160 pesos. Nasa 200 to 400 pesos naman ang mga premium fish gaya ng mga ibinibenta ni Marites. Wala ring paggalaw sa presyo ng karning baboy na nagkakahalagang 350 to 360 pesos. Mataas pa rin daw ito para sa ilan. Kaya ang tinderong si Francisco, ibinibigay na lang ito sa presyong puhunan, makabenta at mapaubos lang ang mga paninda. Minsan, pagkalimbawa ay natawad ang mamimili, binababa naman po namin ang presyo. Para makabenta po kami. Nabawi naman po kami pagkalimbawa ay hindi natawad yung iba. Isang mainit na panahon sa nakikitang dahilan ng pamunuan ng pamilihan sa pagtumal ng bentahan sa palengke. Pag mura ngayon ang mga paninda, mahirap talagang magbenta ang manininda. Walang, siyempre, pataasan sila ng presyo at saka minsan
talagang kakaunti ang tao. Katulad ng tag-init talaga. Talagang tao ay nahihirapan pumunta doon sa palengke. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area pero posibleng makaranas ng masamang panahon sa ilang lugar. Sa kabila niyan, hindi pa naman tapos ang tag-init. Ang mga pagulan sa bansa ay dulot ng thunderstorms dahil sa easterlies at frontal system. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Cavite, Quezon at Mindoro provinces. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo sa Mindanao. Umani ng mahigit 10 million views ang video ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa Pili ng Pilipinas Challenge sa loob ng 24 oras matapos i-upload. Samantala, may payo sa new generation artists si Shining Inheritance star Connie Reyes. Narito ang report ni Hazel Alviar. Hindi nagpahuli si Asia's Limitless star Julian San Jose sa trend ng Piliin Mo ang Pilipinas Challenge, kung saan ang kanyang entry may personal touch. Tila tribute nga ito sa gandang Pilipina matapos niyang magbihis bilang kanyang karakter na Maria Clara mula sa kanyang pinagbidahang kapuso historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Mayroon na agad itong 10 million views sa loob ng 24 oras matapos i-upload sa social media na pinusuan ng mga netizens. Ipinagdiwang ni Shining Inheritance star Connie Reyes ang kanyang 50th anniversary sa showbiz nitong linggo. Binigyang pugay siya ng kanyang mga co-stars ng upcoming series. Kasunod nito ay nagbigay naman siya ng payo sa new generation artists. Anya, dapat mahalin at seryosohin nila ang kanilang trabaho at hindi puro laro. Mahalaga rin daw na mag-enjoy sila sa kanilang ginagawa at hindi rin daw dapat mawala ang improvement. Abangan ang upcoming Philippine adaptation ng hit Korean drama series na Shining Inheritance sa GMA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang dayuhan matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa San Pascual, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 35 anyos na lalaking Bangladesh national matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin alas 6 ng gabi kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa isang supermarket sa bayan ng San Pascual ang biktima. Lulan ng e-bike ang biktima at patungo sana sa ospital kung saan umano nakakonfine ang asawa nang bigla siyang paputukan ng baril ng mga suspect na sakay ng isang motorsiklo. So sinundan po siya ng ating suspect, no? Nasakay din ng motor. Di kalayuan doon sa ospital ay doon siya binaril. Kasalukuyan namin inimbestiga, no? At pansamantala ma'am ay hindi mo na namin banggitin kung ano man ang banito. May tinitingnan kami mga anggulo. Ang tinderang si Aling Corazon na bigla na lang daw nang makarinig ng malalakas na putok kahapon. Bigla nga pong may pumutok, nagitla ko, nagulat. Sa putok po malakas po. Bali po yung narinig ko yung una, saka po yung dalawang putok. Na ako'y nakadapa na po doon, dumapa na po talaga ako, natakot po talaga ako ma'am. Tama ng bala sa kaliwang balikat at kaliwang panga na lumusot pa umano sa kanang sentido ang tinamo ng biktima ayon sa pulisya. Kasalukuyan pang nakalagak sa isang ospital sa San Pascual ang mga labi ng biktima habang hinihintay ang pasya ng pamilya. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Maging aware tayo na kung saan ay palagi ito ang
involve ang motorcycle riding in tandem. Yun mamang dapat ating ingatan palagi dahil sila mismo ang commonly na suspect sa ganitong pangyayari. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globe Balita, dahil sa malalakas na hangin, bumagsak ang isang billboard sa Mumbai, India. Kasabay rin ito ang malalakas na buhos ng ulan. Nadagana ng billboard ang ilang kabahayan maging ang isang gasolinahan. Nasa 12 katao ang nasawi sa insidente habang nasa 6 na po naman ang sugatan. Patuloy pa ang sinasagawang rescue operation sa mga natrap dahil marami raw ang sumilong sa gasolinahan matapos umulan. Nangangamba ang ilang residente sa isang barangay sa Batangas City na baka abuti ng tag-ulan ang ginagawang drainage system sa kanilang lugar. Narito ang report ni Paul Hernandez. Mas malaki na ngayon ang sakop ng ginagawang excavation para sa drainage system sa bahagi ng residential area ng Barangay Bulbok sa Batangas City. Sa survey and investigation ng City Engineer's Office, natuklasang walang lagusan ng tubig kaya naiipon lang ito sa eskenita. Na-found out po namin na tumitigil lang pala talaga doon yung tubig. So may manhole lang doon pero hanggang doon lang siya. So talagang ang solution na lang na natitira po is to divert yung tubig na yun papunta doon sa creek. Ayon sa City Engineer's Office, kailangan nilang basagin ang wing wall sa creek para rito dumaan ang tubig. Medyo makapal at saka solid concrete wall po yun. Ang gagamitin daw ito? Definitely gagamit po tayo ng equipment doon para siya mabasag. 25 meters ang layo ng ginagawang kanal sa creek. Hindi raw bababa sa 20 culvert ang i-install dito. Pinamamadali ng residenteng si Ami ang proyekto. Ang gusto po namin ito ay matapos na agad nila mabilisan dahil po ay ang ulan po ay magtatag-ulan po, kailangan po ma-aksyonan agad. Tinitiyak ng City Engineer's Office na hindi aabuti ng isang buwan ng proyekto. Dahil right now po puspusan po ang aming paggagawa sa yun din po ang bili ng ating kagalang-galang na mayor at ang aming pong hepe. Babantayan din daw ng mga residente ang pagawain. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, May 15, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan, Batangas na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa Tanawan City na magsisimula naman ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng center loading ng transformer at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Kalinsabay ang conversion at row clearing ng mga linya. Kinagigiliwan sa social media ang kwelang videos ng real-life Barbie sa Batangas City. Kilalanin siya sa report ni Denise Abante. Ako palang aking morning routine. Pagkagising ko, ay di ako'y tatayo. Siyempre, lolokohin ko muna ang aking sarili. Nakesyo ako'y masipag. Suklay-suklay. Ayos-ayos. Kunwari, motivated. Pero sa tunay lang ang pagkagising ko. Ako'y tutulog uli. Good vibes ang hatid ng Human Barbie na ito na may 2 million views and counting sa social media. Ang manikang laruan lang ng ilang kabataan. Buhay at tubo palang batangan? Meet Trisha, ang 24-year-old Batanggenya Barbie na umaani na rin ng libo-libong shares at may ilang million likes na sa social media dahil sa kanyang mga Barbie videos. Hala! May Barbie sa Batangas! Ala Bata pa lang daw si Trisha nang makahiligan niyang mangolekta ng Barbie items mula sa mga damit, laruan at mga unan maging hanggang ngayon na may anak na siya. Siyempre si Barbie, sasabihin niya lagi, anything is possible. Kasi siyempre ako ay naging mom na agad nung 22 ako. So parang may times talaga na nadadown ako na iniisip ko baka hanggang dito lang ako. So bale dahil nga mahilig ako talaga sa Barbie, talagang simula pagkabata ko. So, ang ginawa ko talaga is parang sinapuso ko talaga na yung mga quotes niya, yung quotations niya. Never ako nag-stop kahit mamam na ako. So, parang nagkaroon ako ng hope. Nagkaroon ako ng pag-asa sa mga dreams ko na ay kaya pa pala kahit anong edad, kahit anong situation. Hindi na raw mahirap para kay Trisha na gayahin ang galaw ng Barbie doll. Dancer din kasi siya kaya very flexible ang movements. Bukod
Bukod sa pagpapasaya at good vibes, nais din daw niyang magsilbing inspirasyon. Sa pamamagitan kasi ng pagiging human Barbie, isinusulong niya ang kanyang advokasya sa mental health awareness. Kasi ang ginagawa ko is inspiration and comedy. May mga comedy din akong video. So, yun. At the same time, na-entertain din sila and na-inspire din daw sila. Ang dami na kasing competitions ngayon eh. May times na, gusto ko nang tumigil. Na-challenge din ako sa sarili ko. Ano kayang pwedeng bago? So, wala pa namang gumagawa ng batang ganyan na Barbie na nagbabatang ganyan. So, yun. Doon ako nakapag-conceptualize na ito yung pala yung pwede kong gawin na bago naman. Something new. Sa kabila nito, hindi pa rin naman daw napapabayaan ni Trisha ang kanyang 2-year-old baby na nagsilbi ring inspirasyon niya sa paggawa ng mga nakakatuwang videos. Kasama si Jay Armanjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Walang kuryente po. Kasi po kadiri pag walang tubig. Wala pong kuryente. Hindi po natin kaya mabuhay nang walang tubig. Yung sa hangin po, kaya siyang maanuhan ng hangin lang. Nice. Pero hindi ko po kaya mabuhay ng walang tubig. Walang tubig! Walang tubig! Ay! Walang kuryente! Walang kuryente! Hindi ko po matitiis nang hindi maligo sa isang araw. Walang jowa. Walang kuryente! Walang kuryente po. Kasi po, mas nakaka-refreshen po yung tubig kaysa po sa walang kuryente. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.